Si Mocha Mocha ay nagbabalik legit sa SEC website. Of course, magpapahuli ba naman itong kapatid ni Mocha Mocha, which is si Quickla Loan App. Some of you very familiar na kay Quickla Loan App. Dahil matagal na rin naman nag-e-exist to kapatid niya ito ni Mocha Mocha, di ba, na under ni Copperstone Lending. Actually, marami silang magkakapatid na loan app dito, which is powered and underwritten by Copperstone Lending. Previous na sa video ko na share ko sa inyo na binalik na nga ni SEC yung registration at yung license nga to operate nitong mga loan app na ito na under ni Copperstone. Ito isa nga dito is si Quickla Loan App. Well, sabi niya dito sa ads niya, di ba, namamayagpag na naman yung mga pa-ads ni Quickla dito, katulad kay Mocha Mocha na napakasipag sa mga promotional ads. So, ito sabi ni Quickla, no, nag-get up to 30,000 pesos daw. And they offer daw after 12 installments. So, according to their ads to, hindi to galing sa akin. And then ito pa, ang baba daw ng interest rate niya, 0.025% interest. I think daily tong ganito, mababa siya. Pero kasi, ba't naman kasi in-interest? Hindi man lang inedit yung spelling ng interest, naging in-interest siya. So, kapag mga ganito na typographical error, medyo maaano ka rin sa mga ganito. Legit ba talaga? Well, anyways, nung kasagsagan na na-revoke si Mocha Mocha na under ni Copperstone, ito si Quickla din is nawala din talaga sa Play Store. So, clearly, buhay na buhay pa rin tong loan app na ito dahil nagre-retain pa rin naman yung mga reviews niya at saka yung download siya. Which is, sabi niya dito, may 4.5 ratings na siya, mataas at marami siyang reviews at may 1M downloads na siya. O, diba, bongga? Well, dinideclare niya po dito. Medyo nagtatago pa itong si Quickla. Sabi niya dito na under daw siya kay Oasis Land Technology Corporation, which is, ang alam ko, developer lang nila ito. Makikita natin dito sa description na still, under pa rin po siya ni Copperstone Lending. Well, and then, sa video ko, susubukan ko po mismo ito. Hindi lang ako magre-review dito at magbibigay ng opinion. Ako, susubukan ko mismo to. Ako mismo yung mag-a-apply. Titingnan natin magkano yung offer nila sa akin. Ano yung application process niya. Legit ba kung ano yung pinopromote nila sa advertisement nila. Since hindi na sila revoke loan app ngayon, mas okay na kaya utangan to ngayon compared before. So, lahat ng yan, malalaman natin sa video na ito. Well, mukhang bago at fresh pa itong si Quickla, no? Dahil pa-update lang ng loan app na ito this February 24, 2025. Alam niyo naman, kahit existing loan app yan, kapag may bagong update, sinisilip ko po mismo yan at sinusubukan ko, no? Para mismo talaga ako, may experience ko mismo yung loan app. So, after downloading this app, so open natin. So, here po, we need to agree this. Yung user data privacy nila, kailangan lang natin i-permit like our location, SMS, and etc. And ang dami natin kailangan i-allow dito na para makapag-proceed. So, click lang po natin yung mga. And after that, dito sa loan dashboard po ni Quickla, so nag-o-offer na po sila up to 50,000 pesos. Well, andito na rin yung mga legalities ko no daw ni Quickla dito. And take note of this ha, nagre-report pala siya sa CIC. Anyways, without further ado, click natin itong apply now. And then we need to enter our phone number here. Then enter of course our verification code once na na-receive na po natin. Then right after that, we need to input our personal information including basic information. Under ng basic information is our permanent address, marital status, email address. Then right after that is the employment information naman. So kapag employed yung pinili natin, magpo-provide tayo ng our company. So kapag not employed yung pinili natin dito is wala tayong ipo-provide. So ang pinili ko po this time is not employed. So let's see kung ma-approvehan pa rin tayo. And after that, dito sa baba nakalagay other information. So buti na lang dahil optional naman itong Facebook account, which is allergic tayo sa mga ganito makikita natin na may mga social media account na nire-require. Buti na lang optional siya. And then down there is we need to choose our contactable time. Then after this one is the guarantors and co-makers info. So yung format niya very Mocha Mocha. Ganito din yung application ko kay Mocha Mocha recently lang. Ganito siya. So ang nag-iba lang is yung color ng app. And gladly naman, dalawa lang naman yung required niya, hinihingi niyang guarantors and co-makers info. Well, I don't know bakit ganito yung terminologies po ni Quickla. Katulad kay Mocha Mocha, ganun din. So dapat nilagay na lang nila dito is the contact information or the character reference. Kasi kapag sinabi kasing guarantors and co-makers, dapat may participation nito ng guarantors or co-makers. Di ba ganun yun? Meron dapat ID ng guarantors or co-makers, meron dapat signatories nila na pumapayag sila naging guarantors or co-makers. So kasi in case, kasi sila kasi yung sisingilan or tatawagan in case hindi ako makabayad o hindi ako mahagilap. Pero dito kasi ang hinihingi lang nila is the contact number. So ibig sabihin character reference na po yung hinihingi nila dito or the contact information. Well, anyways, kung gusto mo naman mag-add ng guarantors or co-makers kuno nila dito, so mag-add ka. So sino ba naman may gustong gawin yun? Anyway,
anyways, after providing the contact information they need, proceed tayo to the next step. This is the ID details na po natin. So, ito nga po pala yung mga ina-accept po ni Quickla na ID. So, isa lang po yung pipiliin natin dyan. And then, pipicturan po natin yan. Kapag napicturan natin yan, makaka-capture din po yung information natin. Like our ID number, our name, and meron din hindi na fill upan dito which is our date of birth. Fill upan natin yan manually and then select our gender. So, right after is the withdrawal information. So, pipili lang tayo dito ng e-wallet. So, obviously, ang prepared po nilang withdrawal method natin is e-wallet. Pipili lang tayo dyan. And of course, enter natin yung account number natin. Then, agad-agad may offer po ako na 3,000 pesos. Ang taas ha. Mataas na to guys. Kasi before sa mga nakapag-try nitong kay Quickla loan app, no? So, ang offer nila is 700 pesos. 700 pesos usually yung standard yun. Then, yung iba naman 1,000. So, buti naman ngayon, mataas na siya mag-offer. Pero ang tanong, okay ba siya utangan? Magkano kaya yung interest rate niya? Magkano na lang kaya ang marireceive natin? Yun yung gusto nating malaman dito. But anyways, kung napapansin nyo, no, hindi na tayo nag-undergo ng self-verification after the ID details, withdrawal info na agad. So, medyo pinadali na ni Quickla yung loan application natin dito. So, confirm na kahit not working or unemployed po yung employment status is na-approve po tayo. Kasi kanina, ang pinili ko po employment status is not employed. Na-offeran pa ako ng 3,000 pesos. Well, generally, lahat pwedeng mag-apply dito. Well, anyways, as you can see naman sa loan offer ko dito kay Quickla, ganito din talaga ang format ni Mocha Mo. May pa-loan terms din po siya ng 3 terms up to 5 terms. So, silipin natin si 3 terms ha, kasi ito yung pinaka-early payment terms nila. So, sabi niya dito, last term will be waived if you repay the previous terms on time. So, mag-a-assume na naman tayo ngayon na 2 terms lang yung babayaran natin. Kasi siguro naman, no, mawi-waive natin itong pangatlo. So, sabi niya dito, every term, meron siyang interest na 21 pesos, meron siyang service fee na 600 pesos. So, as you have noticed, schedule 1 to schedule 7 days lang po yung interval niya. So, within 7 days, magbabayad po ako dito. So, 42% for 2 weeks to pay ang babayaran nating interest rate dito. Well, dito sa disclosure statement niya, no, so nakalagay dito na may loan amount nga po ako na 3,000 pesos. And nagulat ako dito na hindi pala siya buong matatanggap. 1,782 na lang yung ma-receive ko sa 3,000 pesos. So, clearly, binabawas na nila doon yung service fee ko. May service fee kasi ako na abot siya ng 1,218. So, i-minus natin yon sa 3,000 pesos is equals to 1,782. Yun na lang daw yung ma-receive ko. Kung ayaw nyo mag-loan dito, huwag nyo i-click yung submit button dyan na may finger na ganyan dahil automatically disbursement na agad yan. Kaya kung ayaw nyo mag-loan dito, huwag kayong magkamali i-click yan. So, ito yung pagkakaiba nila ni Mocha Mocha, no? Si Mocha Mocha kasi kahit mataas din yung interest rates niya, is buo siyang matatanggap. Well, of course, hindi ako interesado sa mga ganitong pauta. Medyo ikakalubog lang talaga natin in the long run. And very short term lang siya. So, what if hindi natin siya mabayaran agad? Kasi nga, grabe nga naman talaga yung kanyang interest rates. Buti na lang may option to delete itong si Quickla. Dinilit ko po yung account ko dito dahil hindi nga po ako interesado. At ayaw kong hayaan yung personal information ko is mamalagi sa loan app na ito. Well, di ba? Ang lakas maka-fake news ng mga pa-advertisement po ni Quickla. Malalaman lang talaga natin once po mismo tayo ang nag-try ditong mag-loan and nakita niyo naman yung buong application process ayun na humusga sa loan app na ito. And for me, hindi ko po mararecommend tong loan app na ito but it's up to you pa din if bet mo pa rin mangutang dito. Wala naman ako magagawa kung kayo nagigipit. At least na-share ko siya sa inyo, naging aware na kayo dito. And it's up to you still. Pero pag-isipan nyo talagang mabuti kasi ayaw po natin magka-problema dito in the long run. Kung sino sa inyo dito naka-experience sa Quickla loan, paki-comment down below naman your experiences para aware po tayo dito. But anyways, patuloy naman po ako nag-a-update sa regarding mga new loan apps saka sa mga existing loan apps na patuloy na nag-a-update. Sinisili po natin yan, nire-review at sinusubukan ko po mismo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!